So, 2 days na naman akong hindi nakapag-vlog. Yung last vlog ko is yung nagpunta kami ni Mixo sa doktor. Yun na yun. And then, 2 days ako nagpahinga. Pero I feel better now. Yung ubo na lang talaga. Tapos si Mixo din, ubo na lang din. Kahit si Pars. At wala ding nireseta sa amin ng doktor para sa ubo. Dahil sabi niya, itong ubo namin, it will take how many days daw. Baka abutan pa ng 2 linggo, 3 linggo. Pero mawawala din daw to. Hindi siya yung inom ka na ng inom ng gamot. Tapos mawawala agad. Kaya pala yung gamot na inom namin ni Pars, feeling ko walang epekto. So, tinigilan na namin ni Pars. Dahil, paubos na din siya. At ito nga, hindi pa nawala yung aming ubo. So, I feel better naman. Yung ubo na lang talaga na minsan magsasagutan pa din kami ditong tatlo. Pag may umubo na isa, ubo lahat. So, ngayon pa talaga to, maliligpit yung ating bagahe. Kati ng aking lalamunan. Hala. Laita se tänne. Eikö se ollut uusi? Joo. This is also mine. Mikäs koko? 40. No se on varmaan sun myös, joo. Ja tässä on se toinen. Joo. Tää on myös 40. So what is size of yours? 44. Tai sitten XX. L. Oota, täällä oli jossain. So I have 2 Thailand t-shirt. Joo. Akala ko wala talaga akong nabili na Thailand t-shirt para sa akin. Ayan, ito pala yung akin. Medyo malaki siya. Laita vaan pesu. Yo. So, nagustuhan talaga ni Pars mag-shopping dun sa Thailand. Ito yung nabili niya lahat. Yung iba, andun na sa washing machine. Kasi, it's very cheap there, you know? Like, if you buy 1 t-shirt here, especially yung mga Gant, Tommy, tapos yung mga Calvin Klein or Armani, 1 t-shirt is 40 euro. So, samantalang sa Thailand, 200 baht? En muista. So, sobrang cheap lang talaga ay. Kaya ang daming nabili ni Pars doon ng mga t-shirt, ganyan ng mga ganito, ayan. At okay na okay naman yung quality. So, siguro nakabili si Pars doon ng mga 20 t-shirt niya. Puro dark. Ang ako doon, ang binili ko, is mga pang-workout. Grabe, alam niyo po ba? Na 5 kilos din yung ginain ko sa bakasyon na to. Pero, it's fine. Nag-enjoy naman ako. At back to zero na naman tayo sa pagpapayat. So, nakabili ako dun sa Nike na outlet. Magkano ba ito siya? From 1,200 Thai baht. Ano na lang siya? 890. Kaya lang, maganda naman mag-shopping dun sa outlet Nike dahil pag bumili ka nga ng 2, may discount ka. Pero itong mga ganito, yung mga pang-workout, doon ko na siya nabili sa Platinum. Kasyap kaya ito sa akin. Parang masikip na ito sa akin ba? Parang hindi ko ito siya magamit ngayon. Pero lalabahan ko muna ito. Pati yung mga shorts. Ayan o. Pag-workout to short. Ayan, maglalaba tayo. Kasi ito yung mga nabili namin. Ito, hindi na ito kailangan kasi malinis yan. Ito din, yung pants. Ito pala yung sinuot ko nung umuwi ng Pinas. Namiss ko agad yung Pinas ay. Na-homesick ako bigla nung, kailan ba yun? Siguro mga 1 week na kami dito. Namiss ko agad yung food, yung warm, yung mga tao, yung ganun. And of course, nakakamiss yung
magbakasyon na hindi mo kailangan isipin na, ay bukas trabaho na naman, gising ka na naman ng maaga. So at least yun, everyday. Ay nako, ang sarap ng buhay bakasyonista. Yung gigising ka na lang, tapos kain. Kaya tayo lumaki doon dahil wala akong ibang inisip kundi pagkain lang. Kasyap kaya ko sa akin yung iba dito. Kasya naman siya. Ang problema lang talaga sa akin, dito sa may hips ko, kasyang-kasya yung short. Pero, pagdating sa hita ko, yung dito na ba, hindi magkasya yung mga pants. Kaya hindi ako bumili ng madaming short pants talaga. Dahil hindi rin siya kasya. Ito, baba. Mga ano na pala to, nalabhan. Pati yung mga damit ni Mixo ay nalabhan na to eh. 3-in-1 pala yun. Yan o, merong yung parang sando. Meron din siya. Ganito. I think gift lang to. Hindi ko maalala kanino galing kasi ang dami din na tanggap ni Mixo na mga damit na gift lang din sa kanya. Ito, ano kaya anong bigay nito? Kasya kaya ito kay Mixo? Hindi naman to kasya sa'yo na. Maliit na siya na. Yan, let's wash it. Pero yung iba ay nalabhan na to. Wala, may mga iba ka pa nga damit na ko na hindi ko pa na pasuot sa'yo. Labhan lang natin. Saan ko ba ito nabili? Sa Thailand pa pala to. Kasi Thaibat pa yung nakalagay eh. Yan, labhan ko lang to. Si Popo also want to have clothes? Hala, ito madumi siya. Paano kaya ito siya matanggal? Wala kaya ito. Sayang. Ano kaya yan? Lagyan ko nga yan mamaya ng patanggal. Hindi kasi masyado natanggal yung mga dumi sa damit ni Mixo. Nagpapalabada kami dun sa laundry shop. Gusto ko pa din yung maglaba ako minsan. Kasi minsan pag mga damit ni Mixo, chine-check ko kaasan yung dumi at lalagyan ko siya ng detergent muna tapos binababad ko. Ito. Ganda pa naman ng tela na to. Yung iba, sa SM ko na to siya nabili eh. Yan. Maganda yung tela, maganda din ang presyo nito. Saan ko ba to siya nabili? Magkano ba to? 250 ba? Naalala ko saan ko siya. Maganda lang ng tela. Pang summer ni Mixo. Ready na yung mga pang summer mo na. Ang dami ka ng t-shirt at short. Hoy, why are you doing that to me? That? Ay, are you bored, ha? Are you bored? You are. Me? No, I'm not bored. I'm busy. We need to unpack these clothes para matapos na. Maglaba si Pars. Ang dami din nilabahan kahapon. Kaya kailangan na to siya tapusin para matiklop ko to. At yung nilabahan ni Pars kahapon. Naligpit ko na din yung aming mga damit. So, dahil yung isang maleta namin ay hiniram ko lang yung kay Ate Julie. Balik natin na may laman. Ito yung mga padala nyo. Ibigay natin kay Ate Julie. Damit ni Chuchay. Ayan, so unahin ko muna to dito. I-arrange para naman hindi masyadong kakalak pag bukas ni Ate Julie. Lunch time. Yung lunch namin is yun pa yung kinain namin kahapon na smoked pasta. Ang dami kasing ginawa si Pars kahapon. So, meron pang sobra. Yeah. Yeah. Miyatukan iniman to Ere. Yosto. Okay.
Baka liian iso. Tää on ihan hyvä. Se vähän sulaa siihen. Sabi ko kay Pars, mas gusto ko yung parang powder na cheese kaysa yung ganito. Oh. Very big one. This is mine? It's yours. Ah, not yet. Put as much as you want. Okay. This one is for the soup. Mga gutomers, alas 12. Lunchtime na eh. Nabisi kami. Nabisi kami ka ligpit nung aming maleta. At least now, tapos na. More than 1 linggo din yung dinagalaw. Kasi walang mga energy. Tapos, work si Pars. So, kanina, pagising namin, sabi talaga, ay, umpisahan na natin to. Kasi pag hindi pa namin yung umpisahan, baka maubos na lang yung oras natin ngayong araw na to. Walang nagawa. Oops. Okay, that's enough. Tapos meron kaming garlic bread dyan. Liit naman itong portion. Tinidor. Nami! Ay, sus. Meron na palang ano si Pars dito. Kutsara. Ay, kutsara, tinidor at knife. Excuse me. Nak! Nak! Let's eat na. Come here. At least si Mixo, makain na siya. Pakonti-konti lang, pero hindi gaya nung may sakit talaga kami na ayaw niyang kumain. Juice lang siya ng juice. Juice yung binigay namin para meron siyang energy. Come here na! Let's eat na because I'm sure you are hungry. Nagwawala na kasi yan kanina eh. Lumabas na sa lungga. Oras na siguro para makalanghap ng sariwang hangin. Lumabas na yung dalawang boys ko. Nahuli kasi ako kasi yung mga alaga ko sa tiyan nag-aalboroto. Asan man yung dalawa? Kaya nag-decide kami na mag-walking or dito lang sa labas para mawala yung aming board dun sa loob ng bahay. Kasi 10 days na talaga kami na dito lang sa bahay. Lumabas lang kami ni Mixo nung nagpa-check up. Tapos yung nag-walking dito na 15 minutes lang din kami. So, asan na sila? Sabi ko kasi dito lang kami. Kasi si Mixo natin baka mabinat. Oh, yan, kailangan ko na din mag walking dahil back to work na ako. Hindi pa naman ngayon. Next week pa. May Mixo. Mag-bike na yung ating Mixo. May. Cool man? Ha? It's cold. Oh, it's really cold. On tosi kylmä tuuli. Ang lamig. Oho, Maro. Yan, nakalabas. Aba. Miliit na ng bike para sa kanya. Sa birthday niya, bilhan namin. Maybe summertime, we can buy him now a bike with pedal. Kasi marunong na siya mag-balance ng bike. Yan o. So, it's a time na Mixo. Grabe no? Dito. 4 years old, 5 years old, marunong na magbike. Ako, natuto ako magbike is when I was 7 years old. Tapos si Mixo, 4 years old, 5 years old, marunong na to magbike. Oh. Kasi pinabike na namin to ng 2 years old pa siya eh. Yung ganyan na bike ba oh. Yung push lang sa paa. Para next time, pag binilhan namin siya ng bike, mas easy na sa kanya. Ayan, inuubo. Okay, let's go. Kahapon. Uy. Everything fine? Yo. It's cold, no? Ayan. Ayan. Ay, nako. Ito yung kinatatakutan namin pag ipasok namin siya sa daycare. Dahil pag pinasok sa daycare, rain or shine, ay
lalabas yan sila. So, yung kanyang ubo ay matigas pa. Ayaw pwede, ano kasi basa. Oy, ay, ay. Ay. Nag-ano yung plema. Oh. Malamig pa mix ano? Still cold nak? Niin käy hakea lisää. Ayo. Tapos na kami doon, hindi kami nagtagal kasi ang lamig tapos mahangin. Nandito na kami sa loob ng bahay. At today ay nagpa-register na kami para sa magiging company natin dito sa Finland. Bakit di ako makapasok? Tarkista uudelleen. Ei ole vielä voimassa tarkistaa, oliko se alla olivat kohdat. It's epäonnistu. Naglo-loading. So, sikasuhin ko lang to. Tingnan natin kung makapasok ako. So, ito na nga. Naiiyak ako sa kama. Kaya ko ba to? So, nakapag-register na kami ni Pars. At since hindi pa ako nakapasok dun sa entrepreneur class, kasi laging puno this time or this year, nag-try na naman akong mag-enroll. Kanina nga, meron nga kaming kausap para tulungan ako makapasok doon. So, sabi niya, kailangan ko lang magpa-register doon kung saan yung klase. So, this day is a little busy sa amin dahil madami kaming kinausap. Tapos, ito ngayon, nagpa-register kami ni Pars para sa company namin. Pero, wala pa kaming name company. Ang binigay lang kasi doon kanina, yung nagpa-register kami is register name lang. So, saan ba kami nagpa-register? Since wala pa akong alam or kami ni Pars pagdating sa entrepreneurship dahil hindi pa ako nakapag-aral, wala pa kaming idea paano magbayad sa tax, paano magpadala ng bill sa customer, yung pagdating sa mga ganyan na bagay, tapos yung bookkeeper, yung bank na meron kami dito sa Finland ay meron silang ino-offer na service na sila yung gagawa lahat. Pero of course, meron silang kukunin na bayad from us. Pero as of now, dahil wala kaming idea pa ni Pars, nagpa-register kami dun sa bank para automatic. Meron kaming makuha na customer at magbibigay kami ng bill. So, maglalagin lang ako doon sa account na ginawa namin ni Pars ngayon para yung bank ay sila yung magpapadala ng bill doon sa customer namin. Sila po lahat ang gagawa. So, ang sa akin lang ngayon ay maghanap ng customer. So, naiyak ko, naluha ko kasi this is it. This is it, pansit na talaga. Kasi, as sabi ko talaga sa inyo na after vacation namin ay uumpisahan na namin yung aming company ni Pars. So, ito na nga. And, baka pwede kayong mag-suggest ng name, any name for the company na itatayo namin. Ito, matagal ko na talaga itong iniisip. Walang pumasok sa isip ko. Dami ko nang sinusulat-sulat pero hindi siya maganda. Baka meron po kayong idea or maganda na name para sa cleaning company ng inyong Mars. Free to write sa ating comment section at babasahin ko, pipilian ko if ever meron. Of course, nag-iisip pa ako ngayon kung ano talaga yung ipapangalan sa company. So, ito, daming kailangan gawin. Kailangan bumili ng cellphone para if ever merong customer, magbibigay kami ng number, so doon tatawag.
of course, kailangan yung company mobile talaga. Hindi yung sa phone namin ni Pars at sa hindi sa mga number ni Pars. At least pag sariling cellphone, yung pag may gustong magpalinis sa amin, so alam namin na doon galing sa mobile, doon sa cellphone na yun. So hindi kami mataranta ba if ever na may tumawag sa amin dito na, uy, unknown number, baka magpapa-cleaning to, ganyan. So mas maganda if merong ibang cellphone. So ayun, bili ng cellphone, bili ng gamit panglinis. Meron ako dyan, pero kulang-kulang. Nagtingin-tingin ako kanina ng mga gamit. Naka-add to cart na nga ako kanina eh. Hindi pa lang talaga na final check kung ano pa yung kailangan ko. Sana talaga makakuha ng customer this time. I'm sure meron yan, basta marunong lang mag-advertise ng company. So, nowadays, ang madami ngayon ay ang window cleaning kasi pa spring na, for sure madaming magpapalinis ng window at sana makakuha tayo ng ating customer. So, this is it, pansit talaga. Ang kagandahan lang talaga dito sa Finland ay pag nag-company ka, merong magga-guide sa'yo. Gaya nito na nagpa-register kami, since wala kaming alam pagdating sa bayaran, sa wala kaming bookkeeper. Ito, merong bank na nag-aalalay kahit may bayad, at least may magga-guide sa amin. Hindi kami mapaliwala ni Pars ba na, uy, paano magbayad ng mga bills. So, ganun. Ito na nga mga Mars. Seryoso na talaga kami nito. Matagal na namin tong inaantay ni Pars. Magkakatuo na talaga yung ating pinapangarap na cleaning company. And since mag-uumpisa pa ako, kami ni Pars ay, ang plan kasi namin ay magdo-double job ako. Pag meron akong off sa work, so dyan ko gagawin yung paglilinis sa aking company soon. Tapos, pag meron ding daw free si Pars sa work niya, tutulungan niya ako. So, hindi muna ako kukuha ng worker ko kasi I can't afford dahil wala pa tayong customer. Kuha muna ako ng madaming customer at soon kukuha ako ng worker. Pero nowadays, sa start talaga medyo mahirap. So, kailangan sariling sikap muna si Maring Queenie nyo. So, ako lang muna at kami ni Pars. Kaya natin to. Kanina nung ginawa namin to ni Pars, na iiyak ako, naluluha ako. Tapos dun sinabi niya na, it's done now, we are registered. So, naluha talaga ako kanina. Sabi ko, ito na, this is it, pansit. Real na talaga to. Meron na tayong register number para sa bookkeeper at mga babayaran. So, nag-ask din ako sa mga girlfriend ko kung meron sila any suggestion na name kasi wala din akong maisip. Sabi ni Pars, Pesonen Cleaning Company. Sabi ko parang napaka-common naman na Pesonen Cleaning Company. Siguro lagyan naman natin ng, alam nyo yun, yung medyo twist na name. So, isip-isip, sulat-sulat na naman ako nito kung ano yung ipapangalan ko sa aking company. Thank you, Lord. Dahil first step na tayo sa pagkakaroon ng cleaning company natin. Ay, nagutom na ako. Si Mixo kumain na. Gawa kasi ako ng flyers para sa company. So, pwede ko naman yun i-post sa Facebook. Doon ako maghahanap muna ng customer ko since mahal ang magpa-deliver ng flyers sa mga bahay-bahay. Meron naman dito yung Facebook kung saan pwede mag-post. Same page kung saan ako nagpo-post tuwing summer sa mga blueberry ko para ibenta. Malay natin makakuha ko doon ng customer.
Tapos, dito sa building namin, pwede rin ako maghulog sa mga kapitbahay ko dito ng flyers. So, we are close na, Mars. Close na talaga tayo. Kaya lang, hindi pa tayo makapag-umpisa maglinis kahit may customer na dahil wala pa akong cleaning staff. So, nagtingin-tingin ako kanina, nag-add to cart ako, medyo may kamahalan siya. So, antay muna ang sahod para makabili ng mga gamit para sa ating cleaning company. At medyo gipit-gipit tayo ngayon dahil galing tayo sa Pinas. Naubusan ng baon. So, tipid-tipid muna. Buti na lang, meron pang pagkain doon sa freezer namin. Yan pa yung mga na-save ko dati bago kami lumipad papuntang Pilipinas. Oh, my time check is 12:00 na ng gabi. Nabisi ako kasi nagtiklop ako ng mga damit namin na nilabhan kahapon ni Pars. Hindi pa tapos dahil meron pang natira doon. So, mag-i-end na tayo ng ating vlog dahil it's sleeping time. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next lang. Good night po sa inyong lahat.